Maraming nagsasabi na baliw si Papa. Na ganoon siya kasi namana niya yon sa tatay niya. Unchecked mental health problems daw. Well, kung titignan mo nga naman ang papa ko, sasang-ayon ka. Nagsasalitang mag-isa na parang may kausap. Umaaray kahit wala namang nananakit. Sumisigaw kahit wala namang kaaway. Kaya sa murang edad namulat na ako na baliw ang papa ko. Kaya iniwasan ko siya. Pero ang mama ko hindi naman siya sinukuan. Pero pinalaki niya ako sa bahay ng lolo at lola ko. Gusto niya kasing malayo ako kay papa. Ayaw niyang makamulatan kung ganoon ang aking ama. Pero hindi naman habang panahon magagawa yun ni mama. Lalo na nang mag-abroad siya. Doon na ako na-expose ng matagal kay papa. At kahit wala namang ginagawa sa aking masama si papa, nagalit ako sa kanya. Dahil childish pa ako noon. Sinisisi ko siya sa mga tukso at pambubuling natamo ko dahil sa mga saltik niya. Pati ang pagpipilit ni mama na ipa-check up ako tungkol sa mental health ko. Araw-araw ko siyang binibisita para lang ibulong yun sa kanya. Para sisihin siya. May mga araw na lucid siya at nanghihingi sa akin ng sorry. Pero mas madalas sabog na sabog siya sa mga antipsychotic meds. 18 ako nung magsimulang makarinig ako ng mga boses na ako lang ang nakaririnig. Muntik ko nang masabi yun kay mama. Tapos naisip ko, wag. Nasa malayo siya hindi pwede. Baka mapano siya dun sa pag-iisip. Kaya kinimkim ko. Akala ko mawawala Pero mas lumala. Dumating yung araw na hindi na lang boses. May mga tao na akong nakikita na ako lang ang nakakakita. Kadalasan, hindi naman ako inaano ng mga yun. May sinusundan silang ibang tao. Tila ba, kinakausap nila ang mga yun. Saka bigla sila magagalit kung hindi sila pinapansin. Pero paglipas ng mga buwan, nilalapitan na ako ng mga yun. Hindi ko pa rin sila pinapansin. Magbababa na lang ako ng tingin o kaya kunwari magbabasa ng libro. Pero malinaw ko silang naririnig. Kung mamalasin pa nga susundan pa nila ako sa bahay, hindi ako patutulugin. Kaya napagdesisyonan kong bumili ng headphones. Hinahayaan ko lang silang magdada. Total hindi nila ako mahahawakan. Gawa lang sila ng utak kong minana ko kila papa. Sa tuwing uuwi din dito sa atin si mama, lagi niya akong tinatanong kung okay lang ako. Alam ko na agad na double meaning yun. Sinisiguro ni mama na hindi pa ako nagugumon sa sakit na maaari kong mamana. Siyempre dahil ayaw ko siyang mag-alala, kaya hindi ko sinabi sa kanya. Ginagawa ko rin ang lahat para walang makahalata. Pinipilit kong sanayan ang sarili ko na mag-poker face lang lagi. Dahil doon, umiwas na ako sa mga kaibigan ko. Napagtagumpayan ko naman yun hanggang makagraduate ako ng kolehiyo at makapagtrabaho. Gusto ko na nga sanang pauwiin nun si mama. Pero nalaman ko plano pala niyang ipetition kami ni papa. Mas maganda raw kasi ang gamutan doon ng sakit ni papa kaysa dito sa atin. Nag-iipon lang siya para makabili ng bahay. Pasko ng 2010 umuwi si mama at kasama namin siyang nagpasko ni papa. Kasama din namin yung bunsong kapatid ni papa na babae. At mula nung dumating siya, naging kalmado si papa. Hindi siya nagka-episode man lang. Masaya na sana kaso napatingin ako nun sa medicine cabinet. Binilang ko lang naman yung gamot ni papa. Tapos, hindi nabawasan ng para sa ilang araw. Kaya kukumprontahin ko sana siya. Mabibili sa mga hakbang ko papunta sa kwarto niya. Tapos, nagulat ako nung marinig ko si tita. Yung mga sinasabi niya kay papa. Kuya, tandaan mo hindi ka baliw. Kayo nila daddy. Kasi nakikita ko rin ang nakikita ninyo. Maaga ko lang silang nakita kaya siguro nasanay na ako. Uminit ang ulo ko noon at hindi na nag-iisip na pinalaya si tita sa bahay namin. Kahit hating gabi na.
Inaawat ako ni Mama habang si Papa niyakap ang kapatid niya at hindi niya pinaaalis. Kaya ka ako sa kanilang magkuya, edi magsama na sila. Siya na mag-alaga kay Papa. Total naman para sa kanya hindi baliw si Papa eh. Huwag ka nga Oliver, alam ko namang nakikita mo rin sila. Tinatago mo lang, di ba? Maya-maya sagot sa akin ni tita. Pinamaywangan niya ako. Matapang ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Tinuro niya yung sa kanang bahagi ng kwarto. Nanlambot ang tuhod ko nung tanungin niya si Papa kung anong nandoon. At sumagot si Papa kasabay ng pagsagot ko rin sa isip ko. Babaeng may saksak sa gitna ng dibdib at wasak ang kaliwang bahagi ng mukha. Napatakip ng bibig si Mama at tuloy-tuloy nang umiyak. Akala ko lang pala kasi na sa isip ko lang ako sumagot. Pero sabay kaming sumagot ni Papa. Ma, hindi po. Mahina kong sabi. Pero si Mama hindi nakatingin sa akin kundi kay tita. Tapos paglipas ng ilang minuto, tumingin sa akin si Mama sa kanya ko niyakap ng mahigpit. Nalaman ko ng gabing yun na hindi baliw si Papa o ang iba pang mga kaanak niya, lalong-lalo na ako. Nasa lahi lang namin ang pagkakabukas ng third eye o pagkakaroon ng sixth sense. Yung mga boses na naririnig at mga taong nakikita namin na kami lang ang nakakakita, hindi yun halusinasyon, kundi mga espiritu. Kaya lang inakalang halusinasyon dahil marami sa kanila Papa, pag bumubukas ang third eye, may edad na. Hindi katulad ni tita na bata pa. Masasabi ko rin na maswerte ako kasi teenager years ko naranasang una. Hindi ko kaedad si Papa. Kung sakali baka nalunod na rin ako sa mga gamot. Nalaman ko rin na bago ilayo si tita ng nanay niya, dahil anak siya sa ikalawang asawa ni Lolo, nasabi niya kay Mama yung totoo, na hindi schizophrenia ang nagpapahirap kay Papa. Naniwala naman si Mama pero hindi pa rin niya tinigilan ng pagpapadoktor kay Papa. Ang tanong niyo siguro bakit siya naniwala? Kasi nasampulan siya. Nakita at nailarawan ni Papa yung itsura ng pinsan ni Mama na pinatay sa harap mismo ng bahay nila. Sinabi rin ng espiritu ng pinsan ni Mama kay Papa yung hinala nila kung sino ang may gawa, siya talaga. Bata pa si tita nung bumukas ang third eye ni Papa at dahil bata pa, walang nakinig sa kanya nung sabihin niya yung totoo. Natagalan lang din siya sa pagbalik dahil nung magkatrabaho na siya, nagkasakit naman ang nanay niya, kaya wala siyang oras para umalis. Trabaho-bahay lang siya lagi. Ngayon, buo na ang pamilya namin at kapitbahay namin si tita na may sarili na ring pamilya. Okay na si Papa. Ang naging solusyon ipasara ang third eye niya. Yung nagsara nga ang komento grabe daw. Buti na kayanan ni Papa yun kasi mulat na mulat daw. Samantalang siya, yung nagsara, medyo dilat lang yung kanya pero may mga araw na halos wala siyang tulog. Pero hindi naman agad-agad na naging okay si Papa. Ilang buwan pa. Kung susumahin pa nga 1 taon pa nga ata Pero mas naging okay siya nung lumipat kami ng lugar. Yung walang nakakakilala sa amin. Fresh start. Itong experience namin sa amin lang to Sa mga nakakaranas ng halusinasyon, mainam pa rin na magpa-check up kayo. Kasi kung totoo ang mga multo at spiritual plane, di hamak naman na mas totoo ang mental health problems. Pero hindi schizophrenic si Papa. Kasi kahit hindi na siya umiinom ng gamot, wala na siyang naririnig ng mga boses o nakakakita ng mga taong siya lang ang nakakakita. Pero dahil sa naranasan niya, dahil na rin sa akin, kasi nga diba sinisisi ko siya noon. Tapos yung mga naririnig niyang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Dahil sa mga yun, nagka-depression siya. At yun, ang ginagamot niya ngayon.